Narito at dumating na isang dakilang propeta. Sugo ang Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kaniyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kaniyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit paano na ito sa ganiyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggang gusto nila, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon na nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghan ginawa ni Jesus, sabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis ng mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali po. Ang lahat po ng naniniwala sa himala ng Diyos ay pumalakpak. Dahil sa araw na ito, ang mensahe ng Ebanghelyo ay ang isang himala na ginawa ng ating Poong Jesus Nazareno, ang himala ng pagpapakain ng tinapay sa napakaraming taong sumusunod sa Kanya. Hindi lamang po ito basta isang himalang ginawa dahil sila'y nagugutom,
mayroong katotohanan sa likod nito kung bakit ito ginawa ni Jesus. Una, bakit kailangang sa burol mangyari ang himala? Pwede namang doon na lang sa lawa ng Galilea. Bakit kailangan pang umakyat ni Jesus upang doon gawin ang himala? Dahil ang burol o bundok ay kasaysayan kung saan nagtatagpo ang tao at ang Diyos. Kung inyong matatandaan, si Abraham, si Moses, si Jesus mismo ay nagkaroon ng napakaraming karanasan sa bundok. Sa bundok kung saan siya ay nag-ibang anyo. Sa bundok kung saan natapos ang kaniyang hakbang ng pagliligtas nang siya'y namatay sa krus. At sa bundok din nakita ang kalwalhatian at kapangyarihan ng Diyos nang siya'y umakyat sa langit. Kaya ang lahat ng sumama sa Kanya doon sa bundok ay nakasaksi ng isang himalang dadanasin nila simula noon hanggang ngayon na ang himalang ito ay ating tinatanggap at ating dinaranas. Bakit kailangang 5 tinapay lang? Dahil ang 5 ay simbolo ng biyaya ng Diyos. Ang 2 ay simbolo ng kaniyang pagiging totoong tao at pagiging totoong Diyos. 5 plus 2 equals 7. At ang 7 ay ang simbolo ng kapangyarihan, fulfillment, and perfection of God in the Scriptures. Kaya pag sinabing 7, ito ang karurukan ng kapangyarihan ng Diyos. Napakagandang pagnilayan na bakit kailangang manggaling ang 5 tinapay at 2 isda sa isang bata. Hindi nang hinayang ang batang ipakita na siya ay may baon. Hindi nang hinayang na ipakitang meron ako. Mula sa maliit, ang Diyos ay gumawa ng himala upang mapakain ang 50,000 taong sumunod sa Kanya. Ano po ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin ng Kaniyang himala ng pagpaparami ng tinapay? Ang tawag po natin dito ay prefiguring the Holy Eucharist. Kung papaanong ang banal na Eucharistia na siyang ating ginagawa ngayon ay galing pa sa himala ni Jesus. Ang himala ng Kaniyang awa at himala ng Kaniyang pag-ibig. Pero hindi mo mararamdaman ang himala ng Diyos kung hindi Kanya kasamang naglakbay patungo sa bundok. Hindi mo mauunawaan ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos kung walang paghihirap upang ikaw ay makaabot at maglakbay patungo kung nasaan si Jesus. Sapagkat ang tunay na himala ay nangyayari lamang sa taong sa Diyos ay nagtitiwala. Araw-araw po, ang Diyos ay gumagawa ng himala sa maliliit na bagay na ating nararanasan. Ang himala ng Diyos ay makikita sa lahat. Ang Ebanghelyo ay pagbibigay sa atin na tumingin pa sa mas malayong paraan, tumingin pa kay Jesus, tumingin pa sa Diyos na ang Diyos na aking sinusundan,
kailanman hindi ako pababayaan dahil sa oras ng aking kawalan, siya ay gagawa ng himala dahil ako ay nananampalataya. Ang himala ng Diyos ay nangyayari kahit hindi natin nararamdaman. Kaya po ang Ebanghelyo ay isang bagay na dapat nating sundan. Pinaupo tayo ng Diyos. Paupuin mo silang lahat. Kahit po kayong nakatayo, damhin yung nakaupo kayo at mararamdaman ninyo ang pagpapala at awa ng Diyos. Sa atin pong pagdinilay ngayon, bilang tinapay ng buhay, bilang si Jesus ang ating tinapay ng buhay, ihanda natin ang ating sarili sa pakikiisa at pagtanggap sa Kanya. Sa mga susunod po na linggo, maririnig natin palagi sa loob ng 4 na linggo ang pagpapaliwanag ng Ebanghelyo kay Jesus bilang tinapay ng buhay. Kung nagugutom kayo ngayon, mamaya lang kumain kayo, busog na. Pero muli tayong magugutom. Pero kung tayo ay makikiisa at kakain ng kaniyang katawan, ang gutom ng ating kaluluwa ay mapapawi at papalitan ng kaniyang makadiyos na himala. Tanggapin po natin si Jesus. Ang inaalok niyang tinapay ay himala ng buhay na magdadala sa atin sa kaniyang kaharian. Pagpalain tayo ng poong may kapal.